Magandang araw. Ngayong araw, isang liham ang ating napiling isaboses mula sa ating tagapakinig. Siya ay humihingi ng payo sa atin dahil sa isang saloobin, suliranin o agam-agam niya mula sa kanyang karanasan na matagal niya nang kinikimkim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Isa akong ordinary government employee. 29 years old, 5'7" ang height at moreno. Ang misis ko naman ay si Leia. 27 ang edad at kasalukuyang nagtatrabaho sa bansang Hawaii. Hindi pa kami nagkakaroon ng anak dahil mas inuna namin na makapag-ipon muna upang maibigay ng maayos ang pangangailangan ng magiging mga anak namin. Desisyon ni Mrs. na magtrabaho sa ibang bansa na sinang-ayunan ko naman dahil sa naiintindihan ko naman ang nais niyang mas maayos na buhay para sa future. 2 taon pa lang kaming kasal at masasabi kong sa 2 taon na yon ay naging masaya at nagliliyab ang pagsasama naming dalawa. Napupunan namin parehas ang pangangailangan ng isa't isa bilang mag-asawa. Doon ko natuklasan na mas mahilig sa akin ang misis kong si Leia pagdating sa kama. Maganda si misis, sa totoo lang. Malakas din ang apil nito at talaga namang maraming nagkakagusto pa rin ditong mga lalaki. Palibhasa nga ay hindi pa nagkaka-baby, kaya dalagang-dalaga pa rin ang itsura. Ngunit sa kabila ng kagandahang taglay ni misis, ay magagawa ko ang isang bagay na akala ko ay hindi ko makakayang gawin. Ang mapagtaksilan siya. Lalaki lamang ako at may pangangailangan din. Sa loob ng 1 taon niya sa abroad, ay wala akong naging iba. Hanggang sa dumating ang babaeng magiging rason ng aking pagkakasala. Lingid sa kaalaman ni Mrs., ay mabilis lang akong ma-attract sa mga babaeng mas may edad sa akin. Ngunit kahit ilang beses akong dalawin ng pagsisisi, ay parang hindi ko magawang kalimutan ang nangyari at pinagsamahan namin ng isang byuda na tawagin na lang natin sa pangalang Rose. Sinamahan niya ako sa gabing nangungulila ako sa aking misis. Ngunit di ko akalain na mauhumaling ako at mababaliw ng gusto sa kanya. Bukod sa isang ordinaryong clerk dito sa opisina namin, ako din po ang in charge sa hotel o transient namin dito sa opisina. Tulad ng mga ginagawa ko pag may dumadating na mga bisita galing sa regional office namin. Ako ang nagiging punong abala mula sa tutulugan nila hanggang sa mga gagamitin tulad ng kumot, unan, sapin sa kutsyon, mainit na tubig para sa kape, pati sa masasakyan papunta sa main office. Sa dinami-dami ng mga nakikitulog dito sa transient, may isang kakaibang nag-stay dito. Ito ay si Rose. Siya ay galing sa field office namin sa Maguindanao. Sa tansya ko, 40 plus na si Rose. Hindi naman siya gaanong matandang tignan at kahit medyo may edad na, ay maganda pa rin ito. Maputi at sexy na may pagka-chubby si Rose na siyang nagpadagdag sa labis na atensyon ko sa kanya. Magkasamang dumating sa office namin si Rose at isa pa niyang kaopisinang lalaki. Naka-formal attire siya noon, palda na above the knee, kaya't nakalitaw ang makinis niyang legs, kaya naman panay ang sulyap ko sa kanya noon. Dahil sa puno na ang ibang matutulugan, tinanong ko siya kung okay lang ba kung sa quarters ko siya matutulog. Wala siyang choice, kundi doon mag-stay. Pagdating namin, pinakita ko kung saan ako natutulog. May 2 kutsyon sa kwarto ko. Siyempre, isa ay sa akin. Muli ko siyang tinanong kung okay lang ba siya dahil talagang yun na lang ang bakanting kwarto. Sabi naman niya ay okay lang.
Maya-maya ay pinuntahan siya ng kasamahan niya para kumain sa labas. Mga 8 p.m. na sila bumalik. Hinatid din siya ng kasamahan niya sa aming kwarto. "Good evening po, kumain na po ba kayo?" Tanong ko sa kanya. "Oo, kumain na kami." Sagot niya sa akin habang inaayos niya ang kanyang tutulugan at pagbibihisan para makatulog. Nagtanong ulit ako sa kanya kung okay lang ba talaga na ako ang kasama niya sa kwarto, dahil baka mailang siya sa akin dahil first time niya akong makita at makilala. Okay lang naman, at least may kasama ako sa kwarto kahit papaano, sabi niya. Ma'am, tulungan ko na po kayong mag-ayos ng mga gamit ninyo, sabi ko naman sa kanya. Sumang-ayon naman siya at doon kami nagkaroon ng kaunting pag-uusap. Nalaman ko na byuda na pala ng ilang taon sa mister niya si Rose at 41 ang edad niya. May 2 daw siyang mga anak, babae at lalaki. Nakapwa parehas na rin may mga pamilya. Nasa abroad na raw ang mga ito, kaya't siya na lamang mag-isa sa buhay. Dumadalaw-dalaw na lang daw ang mga to sa kanya kapag nagbabakasyon sa Pinas. Ma'am Rose, bakit hindi niyo ba naisipan na magsawa ulit? Total naman matagal na rin pumanaw ang mister niyo, tanong ko. Naku, hindi ko na inisip yan. Sa tingin mo ba, sa edad kong to may magkakagusto pa sa akin? Bakit naman wala? Kahit naman may edad ka na maganda ka pa rin naman. At mukhang papalag pa naman. Biro ko. Napangiti si Rose. Papalag saan? Tanong niya. Alam mo na yun. Naku, ikaw ha. Pilyo ka. Hindi naman, ma'am. Batay sa itsura mo, talagang marami ka pa rin o marami pa rin magkakagusto sa inyo. Ay, naku. Matulog ka na. Baka antok lang yan. At pares kaming nagkatawanan. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, tinanong ko ulit siya kung ilang araw sila at kung ano ang gagawin nila dito sa Maynila. Maayos naman siyang sumagot sa akin at sinabi na mga 4 days ang seminar nila sa main office namin. Di, matagal-tagal po pala tayo na magkakasama dito, wika ko. Oo nga kaya maging mabait ka ha? Sabay ngiti niya. Naku, mabait naman po ako. At talaga namang good boy rin. Wika ko. Huwag mo na nga akong pinupo. Lalo akong nagmumukhang matanda na At muli kaming nagtawanan. Sa unang gabi pa lang ay nakapagpalagay na kami ng loob ni Rose. Medyo kuwela din kasi to at sumasabay sa mga biro ko. Nakahiga na ako at nagpapaantok. Nakapikit ng bahagya ang mga mata ko pero aninag ko pa rin siya. Abala pa rin siya sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Kinuha niya ang puting parang duster para sa kanyang pantulog. At nagulat na lamang ako nang bigla niyang binaba sa harapan ko ang kanyang pantalon. Hindi ko alam pero ang akala niya siguro ay nakapikit na ako o di kaya ay sinasadya na talaga. Lumakas ang tibok ng puso ko ng mga oras na yon. At agad umiwas ng tingin. Maya-maya, nagtungo na siya sa CR at nagbihis at pagbalik niya sa kwarto namin, nakapantulog na siya. Nagtalokbong ako ng unan, ngunit nakaharap at palihim na nakamasid sa kanya. Sinuot niya ang kanyang leggings para siguro hindi siya ginawin. Alam ko na hindi pa siya inaantok. Tinanong niya ako kung gising pa ako, na para bang wala lang sa kanya kanina kahit makitaan ko pa siya. Oo, gising pa ako. Inalis ko ang unan at humarap ako sa kanya. At nakipagkwentuhan ulit. Pilit ko na lamang winawaksi ang aking mga natuklasan. Tinanong ko kung ano yung seminar nila sa main office. Sinagot naman niya yon at sinabing 4 na araw raw ang kanilang magiging seminar. Kaya mga Biyernes o Sabado ang uwi nila. Hindi ko rin napigilan magtanong pa sa kanya.
Baka naman boyfriend mo yung kasama mong dumating dahil palagi kayong magsama. Hindi kasamahan ko lang siya no, sabi niya. Marami pa kaming napagkwentuhan, kaya't nakapagpalagayan na talaga kami ng loob. Yung tipong kaya na naming ikuwento ang lahat na hindi naiilang sa isa't isa. Alam ko na gumagabi na, kaya sabi ko na matulog na kami at maaga pa sila bukas. Tinanong niya kung may service ba na maghahatid sa kanila sa main office. Sabi ko meron at ako nang bahala bukas para hindi sila maiwan ng service. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun. Pilit akong binabagabag ng imahe ni Rose nung time na inalis niya yung pantalon niya. Nasabi ko na lang sa sarili ko na wala talaga sa edad ang itsura dahil aaminin ko, natakam ako sa kanya kahit may asawa na ako. Kinabukasan, pagka-time in ko, inasikaso ko yung sasakyan nilang shuttle. Inantay ko pa silang makasakay para sigurado dahil hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Binilin ko rin sa driver na hintayin sila sa hapon. Bago umalis ang shuttle, nagpasalamat sila sa akin, lalo na si Rose. Bumalik naman ako sa opisina para gawin ko naman ang mga trabaho ko. Kinahapunan, mga bandang 6:30. Alam ko na bumalik na ang shuttle mula sa main office namin. Kumain na ako ng aking hapunan, kisabay ng mga ibang bisita namin sa transient. Habang nakikipagkwentuhan sa mga ibang bisita na naka-stay doon, napansin ko na wala pa ang kasama ni Rose. Iniisip ko na hindi sila sumakay sa shuttle. Sa halip ay naghapunan na lang sila sa labas. Maya-maya ay dumating na ang kasama ni Rose. Tinanong ko kung kumain na ba sila. Sabi ng lalaki ay oo daw. At si Leia ay nandoon na rin sa tinutulugan namin. Mga 30 minutes akong nag-stay sa kwarto ng ibang mga bisita para makipagkwentuhan. Nagpaalam ako at bumalik na rin sa kwarto namin. Pagdating sa kwarto, naabutan ko na nagko-computer si Rose. Good evening, Ma'am Rose. Bati ko sa kanya. Good evening din, sagot niya. Nagtungo ako sa CR para magpalit ng usual na pantulog ko na short at t-shirt. Pagbalik ko, inayos ko na ang aking kutsyon. Hindi muna ako humiga. Sa halip, sumandal ako sa pader. Tinext ko muna ang misis ko at kinumusta. Mga ilang minuto din kaming nagka-chat bago kami nagpaalamanan sa isa't isa. Naglaro pa ako ng games sa cellphone ko. Hindi nagtagal, pinatay na ni Leia ang kanyang laptop. Kumuha siya ng kanyang pantulog tulad kagabi. Umalis siya at nagpunta sa banyo para maghilamos at bumalik din kaagad. Alam ni Rose na gising ako dahil nakaupo ako sa aking kama at naglalaro sa aking cellphone. Maya-maya, nagulat ulit ako. Noong kalasin niya ang kanyang sintron at ang botones ng kanyang pantalon. Katulad ng kahapon, ay pilit kong iniiwas ang aking tingin at umaaktong normal lang ang lahat. Sa isip ko, tama nga yung hinala ko. May pagkapilya ang babaeng to. At tulad pa rin ng kahapon, ay labis ang pagpipigil ko. Ngunit talagang natalo na ako ng aking kahinaan, kaya inantay kong makatulog si Rose. Nang makasiguradong tulog na siya, tinabon ko ang kumot sa aking sarili at palihim na binaba ang short ko at pumikit habang nasa isip siya. Ngunit, nagulat ako nang may humatak sa kumot ko. Halos namutla ako na parang binuhusan ng malamig na tubig nang mabungaran ko si Rose na nakatayo sa gilid ng aking higaan. Nakakahiya at naaktuhan na ako sa ganung pagkakataon. Pasensya ka na Rose, hindi ko alam na gising ka pa. Hingi ko nang paumanhin sa kanya sa bayo ko. Hindi naman siya nagsalita at maya-maya nagulat ako sa reaksyon nito. Ngumiti sa akin si Rose na para bang may naisipahiwatig sabay balik sa kanyang higaan.
Nagtanong to sa akin. At sino naman yung nasa isip mo kanina? Huwag ka nang mahiya. Tayong dalawa lang naman ang nandito eh. Sabi niya. Medyo nakahinga nang matiwasay ako. Nang mahalata kong hindi naman siya galit. Umiti ako sa kanya. Magagalit ka ba kung sasabihin kong, ikaw? Wika ko. Bakit naman ako magagalit? Parang natutuwa pa nga ako eh. Dahil sa edad kong to, meron pa palang nagkaka-interes sa akin. Maya-maya, tumayo si Rose sabay sabing, patayin na natin ang ilaw ha? Inoff nga niya ang ilaw sa kwarto namin. At tanging ang ilaw sa labas na nanggagaling sa street light ang naging liwanag sa kwarto namin. Biglang lumapit si Rose at hinila ang kumot ko. Sabay tumabi sa akin. Unti-unting hinalikan niya ako sa leeg pababa. Hindi na ako nakapag-react pa. Hindi ako makapaniwala sa inaasal ni Rose. Disenteng-disente kasi tong tingnan. Ngunit ibang-iba pala to pagdating sa kama. Sandali ko siyang pinatigil at sinabi na, kung nananaginip lang ako, gisingin mo ako. Hindi. Hindi ka nananaginip, Leo. Totoo ang lahat ng to. Magiging sayo ko ngayong gabi. Ayos lang ba sa'yo yun? Pagkarinig ko noon, hindi na ako umimik. At agad ko siyang niyakap at hinalikan. Nang gabing yon, ay kusang binukas ni Rose ang mga binti niya para sa akin. At iniyakap sa aking bewang na tila ba ayaw niya akong pakawalan pa. Kahit may edad na si Rose, ay talaga namang nakakabaliw pa rin ang kanyang husay. Hanggang sa umabot sa puntong parehas kaming pawisan at hingala sa pagkakasala. Masasabi kong isa yon sa mga hindi ko malilimutang sandali sa aking buhay. Sa mga oras na yon, nawala sa isip ko na kasal na ako. Nawala sa isip ko ang misis ko. Dahil iyon sa kakaibang karisma ng isang babaeng nag-iisa na lang sa buhay. Nang gabing iyon, nakatulog kami ng magkayakap. At nauna akong gumising at nag-ayos. Maya-maya ay gumising na rin siya at pinaghanda ko to ng almusal bago kami umalis ng quarters. Kinuha niya ang cell number ko para i-text niya raw ako kung anong oras siya babalik galing office. Mga 4:30 ng hapon. Nasa opisina pa ako. Nagpapalipas ng oras dahil wala naman akong kasama at gagawin sa quarters. Nag-ring ang cellphone ko. Pagsagot ko si Rose. Leo, maaga kami natapos. Nandito na ako. Sabay na tayong maghapunan. Wika niya. Sige, sabi ko at papaba na ako. Tinanong ko baka kasama niya yung kaopisina niya. Sabi niya hindi. Nag-taxi lang daw siya dahil may lakad sila ng mga ibang kasamahan sa kabilang quarters. Pagkarating ko sa quarters namin, nakahanda na ang hapunan namin. Ako na bumili ng hapunan natin. Pagpasensyahan mo na to sabi ni Rose. Sinagot ko na dapat ako ang mag-treat sa kanya. Pero sabi niya hindi. Okay lang. Habang kami naghahapunan, tinanong ko siya. Maaga yatang natapos yung seminar nyo. Tsaka bakit di ka sumama sa lakad ng kaopisina mo? Tanong ko. Oo, tinapos na nga yung seminar na hanggang bukas pa sana. Tsaka puro lalaki sila. Mas gusto ko sana dito na lang sa hostel para may kasama ka rin. At tsaka, pauwi na rin ako sa Makalaway. Bukas doon ako sa Cavite at sa kapatid ko. Sagot niya sa akin. Pagkatapos namin, sinabi kong ako na ang magliligpit. Pumayag naman siya. Pagkahugas ko, tinawag ako ni Rose. Nagulat ako nang pagpunta ko roon, ay nakakumot na lamang to. Tumayo siya nang walang kahit ano sa sarili. Sinalubong niya ako sa pinto, sabay sara at patay ng ilaw. Sa puntong yun, alam ko na ulit kung saan ang patutunguhan naming dalawa. Dali-dali ay tinulak niya ako sa kama. At bago siya sumampa, ay isang matamis at nakakaakit ng ngiti ang aking nasilayan. Muli ay magkasama kaming nagtampisaw sa pagkakasala. Pagkakasala
na ako lang ang nakakaalam dahil hindi ko sinabi sa kanya na ako'y may asawa na. Hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras, sa tindi ng gigil namin sa isa't isa. Tiningnan namin kung anong oras na. 12:30 na ng hating gabi. Sa huli, magkayakap kaming natulog na parang mag-asawa. Kinabukasan, sabay kaming nagising. Bago ako pumasok sa trabaho, sinabi niya na hindi siya doon matutulog hanggang bukas. Basta bago siya bumalik sa Maguindanao, hindi pwedeng hindi daw kami magkita. Isang halik ang ginawad namin sa isa't isa bago ako umalis ng quarters. Biyernes ng tanghali. Mga 12:00 noon. Tumawag sa akin si Rose. Magkita daw kami sa isang hotel sa Pasay. Sabi ko, mag-half day na ako at matraffic. Umalis ako ng opisina ng 1:30 at nag-undertime na lang ako. Nang nasa Magallanes na ako, nag-text siya sa akin at kumuha na siya ng kwarto. Dumiretso na ako doon. Dumaan muna ako sa grocery para bumili ng pagkain namin at konting pabaon kay Rose na pwede niyang ipampasalubong. Dumating ako doon ng 4:30. Pagdating ko sa kwarto, tulad ng inaasahan ko, ay naging maalab agad ang lahat sa aming nakaw na sandali. Kwentuhan lang ang pahinga namin at natulog kami ng mag-aalauna. Bago siya umalis kinabukasan, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Medyo nakonsensya ako dahil parang niloko ko rin siya nang ilihim ko na may asawa na ako. Pero never naman niya yung tinanong. Siguro dahil hindi naman seryosong relasyon ang habol niya, kundi panandali ang aliw lamang. Sa ngayon, every week kaming nagte-text. At once a month ay lumuluwas siya dito sa Maynila dahil na-promote siya. Constant ang aming komunikasyon, text and email, at ginawan ko siya ng Facebook na para sa aming dalawa lang. Hindi ko na siya pinapatulog dito sa opisina pag lumuluwas siya. Sa halip ay pinag-hotel ko na lamang siya para iwas chismis. Sa ngayon, hindi ko alam yung gagawin ko. Gusto ko mang ipagtapat na may asawa na ako, pero natatakot akong masaktan si Rose. Ganoon din sa kabilang dako. Ayoko nang magkasala pa sa misis ko, pero hindi ko rin alam kung paano puputulin ang maling ugnayan namin ni Rose. Sana'y matulungan ako ng inyong mga listeners at handa akong magbasa ng mga payo sa inyong comment section. Maraming salamat at paalam.